Hello mga ka-Wonderham. So ang video natin ngayon ay tungkol ulit sa solving rational inequality. Sasagutin natin ang tanong ng isang ka-Wonderham. Sabi niya, what if x lang yung denominator? So ito ang ating example, 3x minus 2 all over x is greater than or equal to 2. So, paano natin to isosolve? Same lang din siya ng step. So, isolve na natin. Ang unang step, gagawin natin 0 itong nasa kanan ng inequality. So, paano natin gagawin yun? So, magma-minus tayo ng 2 sa magkabilang side ng inequality. So, kopyahin natin ulit itong fraction. 3x minus 2 over x minus 2 natin. So, greater than or equal to 2 minus 2 equals 0. So, yan, nagawa na nating 0 yung nasa kanan ng inequality. Ngayon, ang sunod nating step, pagmaminusin naman natin to, itong fraction minus 2. So, paano ba natin ipagmaminus ang fraction sa whole number? Kailangan gawin nating fraction tong whole number. So, ang una natin gagawin, lagyan muna natin siya ng denominator. So, ang 2 pwede nating isulat as 2 over 1. So, 2 din naman yan. 2 divided by 1 equals 2. So, wala tayong binago. Pero hindi pa rin natin siya pwedeng ipag-minus dahil magkaiba sila ng denominator. Pag fraction, kailangan same sila ng denominator. So, paano natin pagpaparehuhin ang denominator? Ito ang denominator nito x. Gagawin din natin dapat na denominator nito ay x. So, ang gagawin natin ay minus 2 over 1. I-multiply natin yung 2 over 1 sa x over x. So, bakit natin i-multiply sa x over x? Kasi, kapag minultiply natin yan sa x over x, so 2 times x, 2x, over 1 times x, x. So, magiging x na yung denominator niya. Pwede na natin siyang pag-minusin kapag parehas na silang x ang denominator. 2x over x. Ngayon, kung itatanong nyo, bakit minultiply natin sa x over x? Kasi ang x over x equal lang siya sa 1, di ba? So parang minultiply mo lang yung 2 sa 1. So wala pa rin tayong binago sa inequality. Same inequality pa rin yan. So ngayon magkapareho na tayo ng denominator, pwede na nating i-simplify yung numerator. So pwede natin siyang isulat na ganito, minus 2x all over x. So ngayon pwede na nating ipag-combine ang like terms, 3x minus 2x equal siya sa 1x or pwedeng isulat as x minus 2 over x is greater than or equal to 0. So ngayon ganito lang itsura niya, isang fraction na lang yung nasa kaliwa tapos 0 na yung nasa kanan. Ang next step naman natin ay kukuhanin natin yung critical values. So sa pagkuha ng critical values, kailangan nating i-equal yung numerator at denominator sa 0. So, kuhanin natin ang critical value for numerator. So, itong x minus 2, i-equal natin sa 0. So, ano ang value ng x? So, kailangan x ang matira sa kaliwa. So, mag plus 2 tayo sa magkabilang side. So, x minus 2 plus 2, cancel na yan, equals 0 plus 2 equals 2. So, ang critical value sa numerator ay x equals 2. Ganon din gagawin natin sa denominator. Critical value for denominator. So, x lang naman to. X equal mo sa 0. So, hindi mo na kailangan i-simplify. Yun na yun. Ang critical value sa denominator ay x equals 0. So, ngayong nakuha mo na yung critical value sa numerator at denominator, pwede ka nang gumawa ng mag-graph ng mag-drawing ng number line. So, isulat mo yung mga critical values. X equals 0. Ito, lagyan natin 0. X equals 2. So, ngayon ang gagawin mo, lalagyan mo ng bilog, either hollow circle or circle na may shade ang isusulat mo. So, paano mo malalaman? Sa numerator, yung circle nakadepende sa inequality symbol. So, kapag greater than o kaya less than ang inequality symbol, hollow circle ang isusulat mo. Kapag greater than or equal, o kaya less than or equal, circle na may shade ang iyong ilalagay sa graph. So, since sa ating example, greater than or equal to, circle na may shade ang ilalagay mo sa critical value ng numerator dito sa 2. So, lalagay mo circle na may shade.
Ibig sabihin na may shade, kasama siya sa solution set, yung 2. Sa denominator naman, tatandaan mo lagi siyang open circle. Kahit anong nakalagay dito, kahit anong inequality symbol, so open circle siya lagi. So sa 0, open circle. So ngayon, magte-test tayo ng value dito sa mas mababa sa 0, sa pagitan ng 0 at 2, at sa mas mataas sa 2. Titingnan natin kung alin yung tatama dito sa ating inequality. So, kuha ka ng number na mas mababa sa 0, negative 1. So, i-substitute mo ngayon dito sa ating inequality. So, try natin x minus 2 over x is greater than or equal to 0. So, palitan mo ng negative 1 yung x. So, negative 1 minus 2 over negative 1. Negative 1 minus 2, negative 3 yun. Negative 3 over negative 1. So, negative 3 over negative 1, magiging negative divided by negative, magiging positive. Positive 3 is greater than or equal to 0. So, ang positive 3 greater than or equal to 0 ba? Tama, kasi mas mataas siya sa 0. Ibig sabihin, itong negative 1, tama siya, tsaka lahat ng value na mas mababa sa 0. So, kahit anong value dyan ang kunin mo, i-try mong i-substitute dito sa inequality, magiging true yung inequality mo. So, kasama sa solution set natin yung mga value na mas mababa sa 0. Paano naman yung mga value sa pagitan ng 0 at 2? Tama kaya yon pag sinubstitute natin? So, ano ba ang value na sa pagitan ng 0 at 2? 1. So, try natin i-substitute ang 1 sa x. Sulit uli natin yung ating inequality. X minus 2 over x is greater than or equal to 0. Palitan natin ng 1 yung x. So, 1 minus 2 over 1 is greater than or equal to 0. 1 minus 2 equals negative 1 over 1. Negative 1 divided by 1 equals negative 1. So, negative 1 is greater than or equal to 0. Mas mataas ba ang negative 1 sa 0? Hindi. So, malito. So, hindi kasama sa solution set itong pagitan ng 0 at 2. Ngayon, pili ka naman ng number na mas mataas sa 2. Try natin i-substitute sa inequality. So, 3. Try natin ng 3. So, i-substitute natin ang 3 dito sa x. So, 3 minus 2 over 3 is greater than or equal to 0. 3 minus 2 is equal to 1. So, 1/3 is greater than or equal to 0. Mas mataas ba ang 1/3 sa 0? Oo, kasi positive siya. So, kahit fraction siya, mas mataas pa rin siya sa 0. So, true to. Ibig sabihin, itong 3 at kahit anong value na kuhanin mo dito na mas mataas sa 2 ay solution set nitong inequality. So, kasama siya sa graph. Shade natin siya. So, yan ang ating mga solution set. Lahat ng value ng x na mas mababa sa 0. X is less than 0. At itong lahat ng mga value ng x na mas mataas sa 2 at kasama ang 2 kasi may shade ang 2. So, x is greater than or equal to 2. So, yan ang ating solution set. Or pag sa interval notation, so ito papuntang negative infinity to, ito infinity. Sa interval notation, so from negative infinity hanggang 0, yun from 2. So, ganito ang lalagay nating symbol para ibig sabihin kasama niya yung 2 up to positive infinity. So, ito lagyan natin ng or. So, x is less than 0 or x is greater than or equal to 2. So, yan po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!